Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Abe from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana nakataba ng puso yung mga comments dahil halos lahat kayo is resonance. Keep comment lang mga kabayan, ang inyong energy is iwan dyan. Pati pa kanina binabasa ko, kuha ko lang ang inyong energy. Makaresonate lang kayo sa Ate Aimee. Tingnan natin yung iyong challenge. Advice to universe at overall energy sa mga natitirang araw ng May 2024 at alamin din natin yung tao na nakakonect sa'yo, no, yung feelings niya. Tsaka pwede po pakilawakan po natin yung utak natin, yung isip natin, no, kasi marami mong philosopher na Gemini, no, na hindi iniintindi. Makinig po tayo sa instruction, okay? Maaring ito is energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Alam niyo po ba yun? Galit sa ate, no? Maaring energy ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kung sino man yan, no? Medyo lawakan din minsan natin isip natin, okay? Gemini, ha? Kung wala kayong boyfriend, wala kayong girlfriend, i-connect nyo yung sarili nyo sa tao na alam nyong related dito sa ano na to, ha? Okay, huwag kayong masyadong maapektuhan kasi hindi nyo po ito personal reading. Okay, this is a general. Medyo research din po kung ano po ang ibig sabihin ng general, ha? Reading, sa personal reading, okay? Let's begin. Tao na nakakonect kay Gemini. Anong nararamdaman mo kay Gemini? Anong nararamdaman mo kay Gemini? Question. Ten of Cups. What is your intention para kay Gemini? Seven of Swords. At syempre, ano ang iyong behavior toward the Five of Pentacles? Anong nararamdaman mo, Gemini? The Hierophant. What is a challenge ni Gemini sa mga natitirang araw ng May 2024? Show me. The Queen of Swords. Ano pong advice nyo kay Gemini Universe? Please show me. Sa mga natitirang araw ng May 2024. The King of Pentacles at ang overall energy ito Gemini sa mga natitirang araw ng May 2024. The Two of Pentacles. Bakit ang Ten of Cups? Bakit ang Ten of Cups ang nararamdaman mo kay Gemini? Tao na lang ko na kay Gemini. Bakit Ten of Cups? Please show me. Ay, ano ba yan? Bakit Ten of Cups? Okay. Ang nararamdaman niya sa'yo is, syempre, mahal ka niya. Hindi siya nahuhold siya ng nakaraan eh. Mayroong something sa kanya sa kanan. Maari may family siya, no? Andun yung hindi siya makaalis with it comes sa meron sa kanya sa nakaraan. Nararamdaman niya sa'yo is, andun yung parang something movement. Oo, andun sa mahalaga ka, pero walang decisions, wala pang plano ako nakikita sa'yo, sa kanya para sa'yo. No? Hindi yung naguguluhan pa siya sa nakikita ko sa ngayon, hindi pa siya makapag-desisyon o naghihintay pa siya ng pagkakataon para magkaroon ng movement sa inyong dalawa. Sa nakita ko kasi na-hold siya na nakaraan. Hando na nagkakaroon siya ng self-doubt. No, na may blockage dito sa sitwasyon yung dalawa. Yun ang nakita ko, ha. Nawawalan pa siya ng plano para sa inyo. Sa nakita ko dito. Hindi siya makapag-desisyon kasi meron siyang dalawang option sa buhay niya. Hindi niya pa alam kung magte-take action na siya or mag-go o mag-i-stay pa siya. Hindi niya alam. Kasi yung may nakaraan na nag-hold sa kanya. No? Sa nakita ko dito.
Bakit 7 of Swords ang iyong intention kay Gemini? Bakit 7 of Swords ang iyong intention kay Gemini? Bakit 7 of Swords? Okay. Matagal ka na niyang niloloko, no? Ano, intention niya sa'yo, isang din yung pangloloko eh. No? Intention niya sa'yo, handoon yung obsession. Handoon yung pagloloko. Hindi ko alam kung itong tao na to is obsessed with come to sex. Or mahilig siya sa one night stand. Pero handoon yung paglalay, handoon yung pagsisinungaling, handoon yung hindi pagkikitotoo, handoon yung babaero, lalakero, or handoon yung antagal ka na niya ng niloloko na may iba na nasa middle nyo. No, sa nakita ko dito. Nagkakaroon talaga ng pagtataksil. No, dito sa situation, nagkakaroon ng panggagago. Hindi siya totally nagiging totoo sa'yo. Niloloko ka lang niya. Bakit 5 of Pentacles ang behavior mo toward Gemini? Hindi ko alam kung alam mo to eh. Nasa sa'yo naman yun. Bakit 5 of Pentacles? Maaring ikaw ito or siya, no? Maaring vice versa kasi to. Five and tamo pareho. And the 7 of Pentacles. Andito yung part na ang tagal-tagal na nitong situation na to sa buhay mo. Yung lungkot, yung hindi makaroon ng decisions, yung nawawalan ng pag-asa, yung ang tagal mo na naghihintay sa magiging magandang result dito sa situation na to. No? Hindi ko alam kung sino nakaka-problema with it comes to a trabaho or financial dito sa situation na to. Yan doon yung gusto mong magkaroon ng katotohanan pero naguguluhan ka. Tinatry mo na lang yung na balansehin itong sitwasyon na to kahit mahirap. Kahit maaring alam mo yung katotohanan, maaring ganun, may alam kang katotohanan, pero binabalanse mo na lang yung sitwasyon kahit nasasaktan ka, kahit na matagal kang maghintay sa resulta nito, nandoon ka pa rin na tinatry mo pa rin balansehin itong sitwasyon na to. Siguro this is the time na kailangan mo magdesisyon sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Maari ito is related sa work, ha? Medyo lawakan nyo yung isipan nyo, ha? No? And maaring gano'n nakita ko. And then, siguro mas maganda mag-focus ka sa sarili mo. Kasi parang nahando sa forever ka masasaktan. Forever kang hindi makaka-move on. Kung maghihintay ka lang dito. Paano kung hindi maging maganda yung resulta? Diba? Siguro mas mag-focus ka sa sarili mo kaysa dito sa sitwasyon na to. Mas magpakatotoo ka when it comes to yourself. Kasi may alam ka naman o nararamdaman mo, maaari. No? Tingnan natin, the Hierophant. Bakit the Hierophant ang nararamdaman mo sa tao na to, Gemini? Bakit the Hierophant ang nararamdaman mo sa tao na to? The Hierophant and the Hierophant. Oh. The Ace of Pentacles, 9 of Wands. Okay. Oh. Okay na, dito ka sa sitwasyon mo, nararamdaman mo sa kanya, talaga gusto mo kayong maging forever, no? Andun sa sitwasyon na mahalaga sa sayo, mahalaga itong sitwasyon na to sayo, maaring trabaho, maaring karelasyon, maaring family, okay? Isa-isahin ko uli sa inyo, Gemini, ha? Para mas maliwanagan kayo. Andun yung naghihintay kayo, you want to fight this situation kahit alam mo na masakit. Kahit na alam mo na nasasaktan ka. Naghihintay ka ng pagbabago dito sa sitwasyon na to. Na umaasa ka pa rin na someday kayong dalawa, maikasal, kayong forever, maging maganda at maging maganda ang resulta nito. No, handun yung hindi ka nawawala ng pag-asa dito sa sitwasyon to. Na may malaking magbabago na gusto mo yung mangyari yung favor mo, no? Sa nakita ko dito. Queen of Swords. Ang iyong challenge. Bakit Queen of Swords? Ang challenge po ni Gemini sa mga natitirang araw ng May 2024. Bakit Queen of Swords? Please show me.
Queen of Swords. Ay, ano to, baliktad? Ay, hindi pala. Knight, 10, page. Okay. Okay, so nakita ko dito, siguro mas magandang ang challenge sa'yo is to focus to your future. So nakita ko ito, kailangan mo magdesisyon in life with it comes to yourself, hindi with it comes sa ibang tao. Yung ikagaganda mo na ba, you need to take a risk and kailangan mo ng positive destination or clear path sa sitwasyon na to para maging masaya, no? Sa nakita ko dito, para mabalik mo yung sigla mo or yung saya mo forever. Sa nakita ko, pag-aralan mong maigi or you need na mag-trust to your intuition, no? Kasi binibigay daw niya sa'yo sa intuition mo yung mga gusto mong gawin. Siguro kailangan mo na rin na you need to look to the fact to making a decision. No, kasi matalino ka naman, no, Gemini. Ang nakita ko dito, sabihin mo yung gusto mong sabihin. Kasi nagkakaroon dito ng dishonesty o nagkakaroon ng hindi patas na pagtitinginan or unfairness. No, kasi ikaw yung tao na ayaw mo naman talaga ng sinungaling. Pero I don't know why, pero bakit hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit mo ina-accept ng sitwasyon na meron ka ngayon. No, yun ang nakikita ko sa'yo. Siguro, take a risk, you need to jump to your fashion, kung gusto mo talaga na maging masaya, you need to trust, kasi nakita ko dito, yung may tao ako dito nakakita na hindi niya talaga sinasabi sa'yo yung lahat ng katotohanan. Parang hando yung paasa, okay? Or ikaw ang umaasa. King of Pentacles, tingnan natin, bakit King of Pentacles po ang iyong advice kay Gemini, Universe? You show me. At King of Pentacles ang iyong advice para kay Gemini. Magkaiba ba kayo ng country nito? Magkaiba kayo ng lahi? O kung pareho kayong lahi, magkaiba kayo, nasa ibang country ka? Maaaring ikaw nasa ibang bansa, siya nasa Pilipinas, o magkaiba ganyan. Ang nakita ko dito, ang advice niya sa'yo is pag-isipan mong maigi yung future mo. No? Mas mag-focus ka sa future mo. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Kasi you are worthy. No? Sa nakita ko dito. Maging totoo ka, and then, huwag mong pagsisihan yung mga situation na hindi naman dapat sa'yo. You need to let go something dito sa sitwasyon na to. Mag-focus ka sa trabaho mo, sa financial mo, sa pentacles mo, sa mga wish come true mo. You need to follow your heart in a good way. Kailangan mong pahalagahan yung sarili mo. Kailangan mo ng renewal dito sa sitwasyon. Kasi nakita ko you have an idea how to renew yourself. Or kung naguguluhan ka, maaring maaring tumulong sa'yo kung nandyan ang friend mo, di ba? Nakita ko rin dito na kung magpo-focus ka lang with it comes to yourself at financial or trabaho man yan, no, magiging maganda yung kalalabasan nito. Kailangan mo lang talaga magdesisyon sa ngayon. You need to use your head when making a decision. You need to renew yourself, no? Kailangan mo magkaroon ng steady decision or tamang decision sa buhay. Kailangan mong ma-manage yung sarili mo, no? Dito sa mga sitwasyon na meron ka. Yun ang niya. Yun ang advice niya sa'yo. Be organized, no? Sa nakita ko dito. Two of Pentacles. Bakit po Two of Pentacles? Overall energy. Sa mga natitirang araw ng overall energy mo sa mga natitirang araw ng May 2024 is nandun yung talagang nalilito ka when making a decision. May mga sitwasyon ka na or maybe you have a multitasking, or may mga sitwasyon ka na kailangan mong balansehin or kailangan mong kontrolin. May mga sitwasyon ka na back and forth, or may mga sitwasyon ka, o may mga choices ako nakikita sa'yo na naguguluhan ka na hindi mo alam kung alin ang pipiliin mo. No, halimbawa, may trabaho ka. Halimbawa, may karelasyon ka. O halimbawa, kung ano yung sitwasyon na meron ka ngayon. Natatakot ka na mag-ibang landas. O nagtatakot ka mag-crossroad. O natatakot ka na
Parang tinatanggap mo na lang kung ano yung meron ka sa ngayon. Ayaw mong mag-take a risk o ayaw mo o nalilito ka lang talaga. Kasi ang dami mong pwedeng pagpilian na hindi ka makapili. Kailangan you need to trust your intuition when making a decision. No? Kailangan na be patient din when making a choices para hindi magkaroon ng bad decisions in life. Okay? Huwag kang maguluhan. Handun yung part na huwag ka pa rin susuko sa lahat ng hamon ng buhay. No? Sa nakita ko dito. Yun ang nakita ko. Arigatou namaste, God bless.